Magandang araw si Station. Ngayon ay nasa Module 5 na tayo ng ating mga sasagotang module. Ngayon, i-explain ko lang sa inyo kung ano yung mga activities na dapat nyo gawin para sa module na to, and same with the lesson na dapat nyong aralin para makasagot kayo sa mga activities. So, dito sa ating introduction, nakalagay na bago matapos ang unang unit ng ating talakayan, inaasahan na ang bawat mag-aaral ay makapagsasagawa ng isang makatotohanan at papanghikayat na proyektong pangturismo. Gagawa po kayo dito ng travel brochure. Sa araling ito ay ating matatalakay ang mga hakbang at panuntunan na makatutulong sa inyo upang mas maging maayos ang bubuing proyekto. Mahalaga na mayroong panuntunan na magiging gabay ng bawat mag-aaral upang mas maging maayos at kaakit-akit ang proyektong ilalahad ng bawat isa. Matatalakay rin natin sa araling ito ang mga pangungusap na walang paksa na makatutulong din sa pagbuo ng inyong proyekto. Sa inyong nakaraang pag-aaral, nalaman ninyo na ang mga pangungusap ay may simuno na siyang paksa ng pangungusap at may panag-uri na tumutukoy sa ginagawa or ginawa ng simuno, ngunit sa araling ito ay matatalakay nating mayroon palang mga pangungusap na walang paksa o simuno, ngunit masasabi pa rin nating isang pangungusap. So, dito po sa Module 5, hindi pa po ito mismo yung gagawa kayo ng travel brochure. Sa next module pa po, ibig sabihin, next week pa yon, kasi next week pasahan pa lang natin ng Module 4 and 5. So, sa Module 5, makikita dito ang mga hakbang at panuntunan sa paggawa ng makatotohanan at papanghikayat na proyektong pangturismo sa gramatika, pangungusap na walang paksa. Ibig sabihin, ang mapag-aaralan pa lang natin dito ay yung mga hakbang or yung mga steps na pwede nyong gawin, na pwede nyong magamit kung paano nyo bubuuin yung inyong travel brochure. So, sa panimulang pagtataya, tutukoyin nyo lang po dito kung anong uri ng pangungusap na walang paksa. So, okay lang kahit medyo mababa yung score kasi ito ay trial lang. Kumbaga, itetest lang natin dito kung alam nyo na ba or may informasyon na pa kayo sa lesson. Then, balik tanaw, bakit mahalaga na magkaroon ng maayos na proseso ang bawat bagay sa anumang larangan, anong naidudulot nitong maganda sa inyong pang-araw-araw na buhay. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel o sa long bond paper. Sa long bond paper po ito susulat. Then, pupunta na po tayo sa pagtalakay sa paksa. Sabi, sa pag-aaral ng wika, mahalaga na magkaroon ng kakayahang maunawaan ito, buo man o hindi ang pangungusap. Sa wikang Filipino, madalas ng isang salita ay maituturing na pangungusap. Para mas maging malinaw ang paksa, pumunta sa pahina 71, basahin at unawain itong mabuti. Basahin nyo po muna yung nasa libro nyo, then unawain. Tas pagkatapos, pumunta po kayo dito sa sa inyong module na ito para makita yung ibang halimbawa ng mga pangungusap na walang paksa, pero discuss ko na rin po ng kaunti kung ano nga ba yung mga pangungusap na walang paksa. So, una ay existential. Dito po sa existential, ito po yung mga pangungusap na hindi nagpapakita or walang paksang makikita sa pangungusap, pero masasabing isang pangungusap dahil sabi nga existential, ibig sabihin may nag-e-exist, may nakikita. Kahit walang paksa pero may itinuturong lugar, mako-consider na siya as pangungusap. Halimbawa, may mga nagsisipanood sa kalye. Walang tinukoy kung sino yung mga nagsisipanood pero masasabi siyang isang pangungusap dahil nag-e-exist or merong mga tao na nandoon sa kalye or merong sinabi na nagsisipanood. So, alam na natin na kalimitan, ang mga nasa kalye na nagsisipanood ay, kung hindi man tao, malamang hayop. Masasabi pa rin natin sila na isang pangungusap dahil sila ay parehas na pangalan. Di ba? Kalimitan naman ang sinasabi nating simuno or yung paksa ng pangungusap ay yung mga
pangalan. Sabi, tao, bagay, hayop po ako, pangyayari. Hindi man natukoy dito kung sino talaga yung mga nanonood sa kalye, pero siya ay understood na natin na tao. So, yun po yung sinasaad dito sa existential. Ibig sabihin, nag-e-exist, mayroon. Makikita nyo, pagka mayroon. Pangalawang halimbawa, wala pang manunood. Dito naman, sa pagkakataong ito, sinasabi na wala. Sa existential po kasi, it's either mayroon or wala. Then, modal. Nanghihingi ka ng permiso. Nag-a-ask ka ng permission. Kung pwede bang sumali, maaari ba? Para kang nagtatanong. Nagtatanong ka dito kung pwede ba or hindi. Pero walang sagot. Dito naman sa padamdam ay yung masidhing damdamin. Halimbawa ay bilis, lakad, takbo. So, yun po yung padamdam. Sa maikling sambitla naman, ito yung mga salita na kalimitan nating nasasambit or nasasabi kapag nabibigla tayo or meron tayong masidhing damdaming naramdaman. Halimbawa, pag kinurit ka ng katabi mo, di sasabihin mo, aray. Alam nga, sumabi ka ng yehe, di ba? Tapos, grabe. Then, panawag naman, ito yung pagtawag mo sa mga taong nakakasalumuha mo. Halimbawa, sa aso mo, ang tawag mo, kuya. O, pwede mo rin tawagin yung aso mo na kuya. O kaya naman yung kuya mo, ang tawag mo ay brownie. Pwede rin naman. Pero joke lang yun. Panawag ay kalimitang sinasabi natin, halimbawa, ate, kuya. Halimbawa, sasabihin mo sa nanay mo, nay! O, diba? Mako-consider na siya as pangungusap. Then, pamanahon. Meron tayong dalawang uri dito. Una yung phenomenal at yung temporal. Pag phenomenal po, ito ay yung kalimitang nangyayari sa paligid. Halimbawa, umuulan, lumilindol, or halimbawa ay bumabaha. 'Di ba? Yun kasi ay mga bagay na panandalian lamang na nangyayari. Hindi kagaya sa temporal na nandyan talaga yan sa araw-araw na nangyayari din kalimitan sa ating kapaligiran. Masasabi natin na sila yung halimbawa ay, oh, Setyembre na, Oktubre na, 'di ba? Sa isang buong taon talaga nandoon naman sila, nag-i-exist talaga sila or temporary, meron sila doon. O 12:00 na, o palagi meron namang sa isang buong araw hindi mawawala yung oras na 12:00. Then, Sabado ngayon, so araw naman siya. Basta ang tatandaan nyo lang, pagka phenomenal, panandalian, kapag temporal, pangmatagalan. Formulasyong panlipunan, ito naman yung mga pagbibigay galang. Halimbawa ay salamat, magandang araw, paggalang or pagbati. May mabuhay. Pwede siya sa formulasyong panlipunan. Ngayon, wala po ito sa libro nyo, pero ito po ay babasahin nyo lang. Babasahin nyo po yung mga steps or panuntunan kung paano nyo gagawin ang travel brochure. Ito po yung pinakang project nyo sa Filipino. So, babasahin nyo lang po ito. Kapag may tanong, magtanong na lang po sa akin. Then, punta tayo sa mga activities. So, activity 5.1, lalagyan nyo lang po ng check yung mga pangungusap na walang paksa. Kapag may nakita kayong may paksa, kesa nyo kasi hindi siya mako-consider as pangungusap na walang paksa. Okay, activity 5.2. Natalakay natin ang mga hakbang kung paano gawin ang isang proyektong pangturismo. Ngayon ay magsaliksika ng dalawang magandang tanawin na makikita sa Mindanao. Ilarawan ang lugar na ito at ano ang pagkakaiba nito sa ibang lugar sa Pilipinas. Ilagay ito sa long bond paper. Kasi po dun sa travel brochure na gagawin nyo, ang ipipicture nyo po doon ay magagandang tanawin sa Mindanao. Kaya po dito sa activity na to, kumbaga preparation na to para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung magagandang tanawin na pwede nyong makita sa Mindanao. So ilalagay po ito sa long bond paper. Pwede pong i-print na lang. Tapos lagyan nyo na lamang ng
paglalarawan kung ano ba yung pagkakaiba nito sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Ano yung pinakang main attraction dun sa lugar na yon. Then, punta tayo sa mga pagsasanay. Pumili ng isang produktong pangkatawan na matatagpuan sa inyong tahanan. O kahit ano yan, halimbawa ay may Rexona kayo dyan, or shampoo, Colgate, toothpaste, bumuo ng sariling patalastas para dito. Lagyan ito ng pangungusap na walang paksa upang mas maging maliwanag at kahika-hikayat ito. Kinakailangan hindi bababa sa 5 pangungusap na walang paksa ang gagamitin. Isulat ang nabuong patalastas sa long bond paper kasama ang larawan ng produktong inyong ginawa sa patalastas. Kayo ay mamarkahan ayon sa pamantayan na nasa ibaba. So, nilalaman, 40 points. Pagsunod sa panuto, 30 points. So, dapat susundin nyo yung panuto. Kaayusan ng mga salitang ginamit, 30 points. O, halimbawa, nung mga pangungusap na walang paksa na ginagamit sa commercial. Halimbawa, halika na, bili na. O, 'di ba? Ibig sabihin, hinihikayat ka nila, pero walang pangungusap. Yun yung mga halimbawa ng panghihikayat na hindi ginagamitan ng pangungusap. Then, sa paglalapat, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, naranasan natin minsan na manghikayat tayo ng tao sa handaan, sa galaan, o kung saan-saang aspeto. Para sa iyo, ano ang naidudulot ng isang maayos na panghihikayat? Ano sa tingin mo magiging tulong nito sa mga taong nasa larangan ng pagtitinda ng isang produkto o isang establishmento? Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Sa long bond paper po ilalagay ito. Ilalarawan nyo lang, ilalagay nyo doon kung ano yung kahalagahan or kung paano nakatutulong ito sa iyo maging sa ibang tao para makikayat mo sila dun sa bagay na gusto mo nung gamitin din nila or gawin din nila. Then, pangwakas na pagtataya, bibilugan lamang po ang sagot. Sa module po ito sasagutan, hindi po sa papel. Then, husay sa pagkatuto, sa module na rin po ito sasagutan. So, yun lamang po. Chill muna kayo dito sa module 5. Huwag nyo po munang isipin yung travel brochure nyo kasi 2 weeks time nyo po yun gagawin. Ibig sabihin, module 6 to 7 po siya. So, 2 weeks nyo po siyang gagawin. Next week ko po ibibigay yung rubrics or next week ko po sasabihin kung paano nyo gagawin. Magbibigay din po ako ng sample kung paano siya gagawin. Okay, so yun lamang po at maraming salamat.